Guys, good evening. Yun, dito naman tayo sa client natin from Taguig. So, isa siyang double bell airsoft rifle. Yan, so ito siya. Ang problema nito nung pinadala rito is kumakalog tong buffer tube. So, napaka-minor lang talaga yung ginawa natin sa kanya. Pero nakapag-decide na rin si owner na taasan natin yung FPS. So, i-upgrade natin siya. Kasi nung chinek namin yung FPS is nasa 370 FPS lang siya. So ngayon, susubukan natin pataasin yung FPS nito. So yun lang, abang lang tayo sa update. Then simulan na natin to. Medyo mahaba-haba pa yung oras ng paggagawa natin. Medyo marami-rami rin yung gagawin natin, kaya kailangan natin matapos kaagad. Start na tayo. So yan guys, lipat natin yung camera para makita. So yan guys, ito yung gearbox shell ng double bell. Ayan, yung buke. So, stock lahat ng parts niya. Yun, update lang tayo dito sa airsoft rifle na pinadala sa atin ng client natin from Taguig. So ito yung kumakalog yung buffer tube at buttstock. Then na-repair naman na natin at nag-request si owner na baka raw po pwede i-upgrade natin para medyo tumaas naman yung FPS. Kasi nung pagdating dito, ang FPS niya is ito lang. Good evening. Yun ito na yung unit mo. Transfer mo natin yung FPS. 370. 370. 371 370 370. So yun lang FPS niya ngayon, sir, 370. So 370 FPS lang talaga siya. And then ngayon, in-upgrade natin, nagpalit tayo ng ibang internal parts. Ito na ngayon yung output ng FPS niya. Yan. FPS check muna tayo dito sa airsoft rifle na ginagawa natin for upgrade from Taguig. So gamit lang tayo ng 9.6 volts na battery. Testing 454 453 455 FPS 456 452 452 455 452 453. So yun, napaka-consistent ng FPS yan sa 450. At yan guys, sa makikita nyo, medyo malaki na yung in-improve ng FPS niya. So from 370 FPS ngayon is nasa 450 plus FPS na siya. So hanggang doon lang yung ginawa nating FPS kasi yun lang din naman yung request ni owner. Then the same time, plano niya maglaro sa mga airsoft game site na 450 lang yung limit. Kaya pasok na pasok yung ginawa nating upgrade sa kanya. So next naman natin is yung pistol na kasama nito, yung Glock 17 or Glock 8. Yun. So ito siya, yung Glock 18 Force ng WE. So ang problema nito is nalalaglag yung magazine. Tignan natin dito sa may mag catch kasi ito yung nagiging common issue niya. So yun lang, bago natin simulan, ulit po sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade ng mga airsoft rifle. So kahit anong airsoft po, ginagawa natin yan. AEG, gas blowback rifle, gas blowback pistol, pati yung bolt action sniper rifle, yung mga BASR na tinatawag ng iba. So, yun lang po. Padala nyo sa akin yung picture or video ng problema nila at pag-usapan po natin kung ano yung magagawa natin sa kanya. So, yun lang. Maraming salamat po ulit sa mga nagpa-repair, nagpa-upgrade.
video. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.